ako ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ho ang ating pong mga balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Muling bumalik ng par kahapon ang bagyong Uwan. Pero hindi na ito nakaapekto sa landmass ng bansa. At ngayon patuloy na itong tinutumbok ang southern part ng Taiwan. Kaninang alas 3 nagmadaling araw, ang tropical depression Uwan o na may international name na Fong Wong ay tinataya base ho sa lahat ng available data na nasa 280 kilometers north of Itbayat, Batanes, na may maximum hong lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso na lakas na hangin na umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito north-eastward sa bilis na 25 km per hour. Samantala, intertropical convergence zone naman, yung pong nakaapekto sa bahaging Mindanao. Samantalang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa intertropical convergence zone. Ang nalalabing bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puno-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:49 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Pinsala sa livestock ng lungsod ng Puerto Princesa dahil sa bagyong Tino, tinaya na tinatayang lagpas na sa 14 na milyong piso. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ho ng balita, pasok! Aabot sa higit 14 na milyong piso ang tinatayang naging pinsala sa livestock ng Puerto Princesa sa pagdaan ng bagyong Tino. Ayon kay Dr. Indira Santiago, ang City Veterinarian ng syudad, aabot sa 12,540,000 pesos ang tinatayang pinsala sa mga baboy pa lamang. Maliban sa baboy, mayroon ding higit 600,000 pesos na halaga ng pinsala sa manok at 900,000 pesos sa baka at kalabaw. Lagpas 300 mga livestock farmer din ang apektado ng nagdaang bagyong Tino sa lungsod ng Puerto Princesa, partikular sa bahaging norte ng lungsod. Ako, si Wilmar Abreda, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:51 na ho ng umaga mga kapuso. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita dito pa rin sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala si Mapang balita, Liga ng mga Alkalde sa Palawan, napagkasundo ang kansilahin mga kapuso yung pong nakatakdang Palarong Panlalawigan 2025. Super Radio, Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Napagkasunduan ang Liga ng mga Alkalde sa Palawan na tuluyang kansilahin ang nakatakdang Palarong Panlalawigan ngayong taon sa November 23 to 28, 2025 na gaganapin sana sa bayan ng Patarasa.
Ayon sa inilabas sa pahayag ni Mayor Abner Rafael Tesorio ng Bayan ng Sofonia Española, ang Pangulo ng Liga ng mga Mayor na nirekomenda ito ng 15 munisipalidad na sinalanta ng Baguio at Uwan sa hilagang bahagi ng Palawan na hindi nasasali sa provincial meet at itutuon muna ang panahon sa recovery at rehabilitasyon ng mga pinsala ng bagyo. Sumang-ayon naman rito ang mga alkalde sa sur ng Palawan upang mabilis na makabangon ang mga munisipyo sa norte sa Palawan sa epekto ng mga bagyo. Nagpaabot naman ng paumanhin ng liga sa lahat ng mga atleta, coaches at mga magulang na bumuhos ng oras para sa paghahanda sa palarong panlalawigan. Samantala, hati naman ang reaksyon dito ng publiko. May ilang suportadong hakbang at may iba naman hindi sang-ayon na dapat unang ipinagpaliban sa halip na kansilahin. Lalo't ang pondo para sa sports ay hindi dapat gamitin para sa kalamidad dahil may pondo rin kinilalaan para rito. Ako si June Vice Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. So wala nang mangyayaring palarong panlalawigan ngayong taon, Super June. Tama kanya si Perdal, posibleng sa base sa naging pagpuno, posibleng itong ganapin na lang sa November 2026 sa Perdal. Kaya nadismaya itong ating mga atleta, mga coaches at ilang mga magulang dahil nga doon sa kanilang naging paghahanda na at inaasahan na may kakatawa na sa Mimaropa Ramit na sa susunod na Mimaropa Ramit Mixed Perdal mula sa Lalawigan ng Palawan. Pero dahil nga sa pagkansila na ito ay dismayado ilang mga magulang sa Perdal. Okay. Salamat, Super John. Maraming salamat. Balik sa'yo. Mga kaibigan, muli tumpak ang inyo po mga orasan, ang tamang oras sa buong Pilipinas. 7 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa iba pang balita, Pinoy Workers Party List. Mariing kinundi na mga kapusang paglulunsad ng Long March 12 bracket ng China. Nananawagan ng aksyon mula sa pamahalaan para sa kapayapaan at seguridad ng Palawan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanich. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Mariing kinundi na ng Pinoy Workers Party List ang naging paglulunsad ng Long March o bracket ng Philippines. Dahil na dulot ng mga debris na sa kapayapaan at seguridad ng mga mamayan sa Palawan. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, bumagsak ang mga bahagi ng rocket o debris sa mga tinukoy na drop zone na natatagpuan sa layo 29 nautical miles mula sa Puerto Princesa City at 20 nautical miles naman mula sa Tubata Reef Natural Park. Ilang residente rin sa lungsod na nakarinig ng malakas sa pagsabog sa impapawid matapos ang naturang paglulungsad. Bunsod dito, nananawagan ng grupo sa pambansang pamahalaan na kumilos upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa mga hinaharap at matiyak ang kaligtasan ng mga mamayan, kalikasan at karagatan ng bansa. Sa opisyal na pahayag na ibinahagi ng Pinoy Workers Party List, hinikayat din nila ang mga Pilipino na manatiling kalmado, mapagmatsyag at nagkakaisa. Git nila, dapat pairalin ang kapayapaan, dialogo at pagkakaisa bilang tugon sa mga ganitong banta upang maprotektahan ang buhay, kalikasan at soberanya ng Pilipinas. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, purchasing power ng piso sa Palawan at Puerto Princesa nananatili mga kapuso sa 76 na sintimo nitong nakalipas na buwan ng Oktubre. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita,
Pasok! Dahil sa patuloy na inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo, patuloy din na nababawasan ang halaga ng piso ang tinatawag na purchasing power ng pera. Wala sa base year na 2018 kung kailan buo pa ang halaga ng piso, hindi na ito sapat sa kasalukuyan upang makabili ng parehong dami ng produkto at serbisyo, batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Sa lalawigan ng Palawan, gayon sa lungsod ng Puerto Princesa, 76 centavos na lamang ang katumbas ng piso nitong buwan ng Setyembre. Ibig sabihin, ang mga produktong mabibili noon sa halagang piso ay hindi na mabibili ngayon sa parehong halaga o kulang na ang piso para sa parehong bilihin noong 2018. Ayon sa PSA Palawan, kung bibili ng halagang 100 pesos noong 2018 sa Palawan, kailangan na ngayon ng 131 pesos 0.10 centavos upang mabili ang parehong produkto. Samantala sa Puerto Princesa City, ang halaga ng 100 noon ay katumbas na ng 131.60 centavos sa kasalukuyan. Ako si Wilmar Abren ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Hindi nga, di ba? Wala ka naman biling piso ngayon. Kaya ang 1,000, ang katumbas niya, 760 pesos na lang. Kaya ramdam, pag ang pera mo, 500 pesos, halos wala ka na rin, kung dati, yung lalagyan mo, pag uwi mo ng bahay, punong-puno pa ng mga pinamili mo, ngayon, di na. Dahil ang katumbas ng piso, 76 centavos na lang. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, 19 na local government unit sa Palawan pumasa sa 2025 Child Friendly Local Governance Audit ng DILG. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan, balikan ko natin mga kapuso si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Umasa ang 19 mula sa 23 lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Palawan sa 2025 Child Friendly Local Governance Audit ng Department of Interior Local Government. Ayon sa DILG, ang audit na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkamit sa layuning Child Friendly Philippines. Caring and Protective Society na siguro ang mga LGUs ay nagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng responsive structures, epektibong sistema at mas malakas na knowledge management. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang Aborlan, Agutaya, Araceli, Patarasa, Brooks Point, Busuanga, Cagayan Silio, Coron, Culion, Puyo, Dumaran, Kalayaan, Bagtaysay, Nara, Quezon, Rizal, Rojas, San Vicente at Sofonio, Española. Inuri ng DILG Palawan ang dedikasyon ng mga LGU na ito sa pagtataguli ng mga pangunahing karapatan ng mga bata na mabuhay, umundar at maprotektahan at makilahok sa mga usaping may kinalaman sa kanila. Ang kanilang programa sa patakaran ay patunay na mahusay sa pagpaplano, tamang paglalaan ng pondo at ang maayos pagbibigay serbisyo ng mga LGU. Ako si John Vice Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, ganap na pong 6:00 po ng umaga. Kayo ko'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Ilang lokal na pamahalaan sa Palawan kinilala sa 2025 Environmental Summit ng EMB Mimaropa. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanita sa detalye ng balita. Pasok! Pinarangalan ng Environmental Management Bureau, EMB Mimarupang, ilang lokal na pamahalaan sa Palawan sa ginanap na 2025 Environmental Summit nitong November 6 to 7, 2025 sa Park Inn by Radisson North EDSA, Quezon City, bilang pagkilala sa kanilang mga natatanging programa sa pangangalaga ng kalikasan, kabilang sa mga kinilalang LGU Rojas, San Vicente at El Nido sa kategoryang Outstanding Practices for Marine Litter Action, Nara, Dumaran, Quezon at Rizal sa Outstanding Practices in Community Eco-Engagement at Sofonio, Española, Brooks Point at Bataraza for Outstanding Practices
in upcycling and craft production. Ayon sa EMB Mamarupa, mga parangal ay simbolo ng pagpupunyagi ng mga LGU sa pagsusulong ng waste reduction, resource recovery at community participation tungo sa mas malinis at lutiang kapaligiran. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan,